Sa mundo ng mga insekto, maliliit, makukulay, at talaga namang mahiwaga. Kamangha-mangha kung paano ito nagpapalit kulay, nakikipaglaban, kumakain, at namumuhay. Sa halamang ito, nakadapo ang isang gagamba. Hinahanda niya ang kanyang sarili para maghanap ng almusal. Hanggang sa isang insekto ang kanyang hinuli at kinain. Sold na ang kanyang almusal. Dahil sa kakaibang mata nito na may 4 na pares, madali nitong nakikita ang kanyang pagkain. Pero alam nyo bang may iba pa itong tinatagong kakayahan? Pinuntahan namin ang bundok na Makiling, kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng insekto na may kakaibang kakayahan gaya ng mga gagamba na tumatalon. Kasama ang entomologist na Doc Dave General, ang eksperto pagdating sa pag-aaral ng mga insekto sa paghahanap ng mga gagamba. Ito, ang lalaki nitong anong to. Itong spider na ang hahaba ng ng galamay. Bakit ganyan yan, sir? Actually, hindi siya spider. Okay. Spider-related, pero wala siyang venom gland. Oh. Pero predator din siya. Predator din. Opiliones ang tawag yan. Opiliones. Opiliones. Ano usually yung niya, yung kanyang diet? Smaller insects. Insects. Predator din siya. Kaya siya mahabang galamay para malayo siya sa prey. Hindi siya masisipa, hindi siya makakagat ng prey, no? Alright. And then, so, kumbaga may safety net siya. Pero very effective predator siya. Dahil pag nahuli niya yung prey item, hindi rin makakawala. 8 paa yan nakabalot sa kanyang gano'n. 8 paa, pero hindi siya gagamba. Hindi siya gagamba. Ang mga opiliones ay tinatawag din na daddy long legs dahil sa pambihirang haba ng kanilang binti na umaabot ng mahigit 2 sentimetro. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Maya-maya pa, may napansin kaming gumagalaw sa halaman. Isang jumping spider. Ito, nakalabas siya dun sa dahon na parang minold niya. And it's as if it's preparing to jump. Abangan natin kung makita natin yung pagtalon niya. Ang jumping spiders, kayang tumalon ng nasa 40 times ng haba ng kanilang katawan. Ang kanilang mga mata, kapartner ng kanilang binti para sa mas tansyadong pagtalon. Ang jumping spiders, wala masyado nakakaalam, pero ang legs niya hindi niya ginagamit sa pag-jump. Kasi maliliit lang po yung legs niya, no? Parang pinong-pino. Walang muscles, di ba? Ang ginagamit niya is liquid pressure. Yung pressure ng blood niya, pinipisil niya with muscles in the cephalothorax at saka abdomen. Pag pisil niya ng fluid na yun, tutuwid yung paa niya. Ang makikita natin sa labas, yung pagtuwid ng paa. So yun na yung paglukso niya. Eto na, sir, patalo na. Ayan. Ayun, tumalon. Nakita niyo. Sa puno ng pili sa Sorsogon, may mga naglalaban. Pagsikat pa lang ng araw, simula na ng trabaho ng mga insekto sa puno. Abala ang weaver ants sa kanilang kaagahan. Bukod sa mga insekto, kinakain din ito ang kapwa nila weaver ant. Ang payapa sana nilang agahan, mukhang maiistorbo pa. Sa parehong puno, may nakalambitin sa sanga. Isang stick insect. Mahaba at may 6 itong paa.
Meron din itong clip na ginagamit sa paglambitin at pag-akyat ng puno. At dahil sa haba nito, kaya nilang magpalipat-lipat kahit pa sa mataas na sanga. Sa paghahanap ng pagkain, nakakasalubong niya ang kapwa niya stick insect. Nang biglang gamit ang kanyang paa, kinapitan nito ang kapwa stick insect. Tila sinusubukan niya itong ilaglag. Pero mas piniling umatras na lang ang isang stick insect dahil naghahanap pa ito ng pagkain. Samantalang stick insect na ito, putol ang dalawang paa. Siguro nakuha niya ito sa pakikipag-away o pagtakas mula sa predator o kalaban. Pero ngayong araw, may bago na naman siyang pagsubok. Maling lugar ang kanyang napasok, lugar ng weaver ants. Hinabol tuloy ang stick insect ng mga weaver ant. Kung tutusin, 100 times bigger yung mga stick insects kumpara sa mga langgam. Pero gaano man kalaki yung mga stick insects, wala pa rin siyang panama kapag nagsama-samang umatake ang mga langgam na kagaya nito laban sa isang stick insect. Pero dahil sa kanyang tiyaga, kahit may mga langgam, nakakakuha pa rin ito ng pagkain. Herbivore ang mga stick insect, kaya mga dahon ang kanilang kinakain. Ito, may dalawang stick insects na nandito sa puno na ito. Sukatin natin yung haba nila. Yung una, sa around, ito mga 9 inches ang haba. The other one is 8, sakto, 8. May kakayahan din ng mga stick insect na gayahin ang kulay at paggalaw ng sanga ng puno. Hindi mo agad mapapansin na meron palang stick insect na nandito sa puno. Karaniwang kulay nila is green and brown, pero kaya nilang mag-blend in sa environment or sa sanga ng puno na kinakapitan nila. Kagaya halimbawa nito, makikita mo yung mga patches ng white doon sa dorsal part ng kanyang abdomen and thorax. Blends in with the discoloration ng tree, na kagaya nito. So kung malayo, talagang mahirap mapansin at ma-detect ng kanilang mga predators like yung mga birds. Pero ibang usapan kapag napunta ito sa ibang teritoryo, gaya ng kapalaran ng stick insect na ito. Sandamukal na kagatan langgam tuloy ang kanyang nakuha. Sa kabila ng kanilang munting mga katawan at pagkakaiba-iba, walang pagod silang kumikilos para panatilihin ang balanse ng kalikasan. Ang bawat galaw at gampanin nila na ipapakita ang kahalagahan ng mga ito sa mundong ating ginagalawan. Ito ang mga natatagong hiwaga ng mga insekto. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.